Ayaw na ayaw ko kasing may nagagalit sa akin dahil nakakabigat ng kalooban. Magubad kaya ako sa harapan niya. Napatingin ako sa katawan ko at napangiti. Excited na excited si Cassie na makarating sila sa sinasabing korte kung saan gaganapin ang hearing na kasali si Fort. Hindi niya may paliwanag ang tuwa sa isiping makikita niya ito bilang isang abogado. Isa sa pangarap niya maging isang lawyer kaya siguro ganoon na lang ang saya sa dibdib niya sa pagpunta doon. Halika na, ma'am. Pagyakag sa kanya ni Edith. Pinasama ito ni Laika upang may umalalay sa kanya. Alam mo ba ang way? Tanong niya nang tuluyan silang makababa sa taxi habang bitbit ang lunchbox na pinaglagyan nila ng mga nilutong pagkain para sa binata. Of course, ma'am. Palagi ako'y sinasama din ni Senyora. Pagmamalaki pa nito. Malawak siyang napangiti dahil sa sagot nito. Nagsimula na silang maglakad papasok nang harangan sila ng guard na matyagang nakabantay sa entrance ng gusali. Bawal po kayo sa loob. Anito. Namawang si Edith at pinaningkitan ng guard na animoy isang striktong guro na handang pagalitan ng pasaway na estudyante. Gusto niyang matawa dahil sa itsura nito na halatang sanay na harapin ng bantay. Ang mga Miller ang backup namin. Maangas na babala nito na para bang kapangyarihan ang hatid ng apelidong binikas. Opo, pinapunta po kami ni Attorney Miller. Sabat niya nang maalalang bili ni Laika na sabihin lamang ang bagay na iyon upang makapasok. Akala nila ay ayos na pero bumagsak ang kanilang balikat nang umiling ang gwardya. Seryoso itong nakatingin sa kanilang dalawa. Bilin rin ni Attorney Miller na huwag mo papapasok ng kahit na sinong bisita niya dahil may hearing siya. Dahilan nito. Kung gusto nyo, ay maghintay na lamang kayo sa lobby hanggang sa matapos ang hearing. Hindi talaga pwedeng umakyat. Sunod-sunod ko lamang ang bilin sa akin. Malumanay na paliwanag dito. Maghintay? Maghihintay na naman tapos ano, walang dadating? Aasa kami na meron kaming hinihintay pero masasayang lang lahat ng oras at effort namin na walang napala sa huli. Alam na alam ko na ang ganyang galawan. Paghihintayin tapos kami naman mga tangang babae maghihintay pero kapag nabigo, sa huli, iiyak dahil nasaktan. Wag ako kuya. Wag ako. So wala ako maghintay no? Mahabang litanya ni Edith habang siya'y nakatulala dito, ganun din ang kausap nila. Anong kanak ng mga sinabi mo? Naguguluhan niyang bulong dito. But sa imo? Sagot ito. Napakamot siya sa pisngi at pinagmasdan na lang ito na masamang-masama ang tingin sa guard. Hindi talaga pwede. Anito. Abat, Aangal pa sana ito pero natigilan sila na may lumapit na lalaki sa harap nila. What is happening here? Tanong nito. Tumingin ito kay Edith at sa kanya bago bumaling sa guard. Nagpupumulit po kasi silang pumasok, sir. Magalang na sabi ni Manong guard. Inutusan po kami na dalhan ng lunch si Kuya Fort. Sagot niya rin sabay angat ng bitbit. Tumangutong ang lalaki at tuluyang pumirmi kay Edith ang tingin. Tumas ang kilay nito samantalang pansin niya ang pag-ismid ng kasama at umirap. How about you? Tanong nito kay Edith. Don't English me. Pagtataray nito. Habang siya ay hindi napigilang pasadahan ang tingin ng bagong dating. Nakasuot ito ng formal gray suit pero walang necktie sa leeg. Nakapamulsa at seryoso ang mga matang walang emosyon. Para lang itong nakatingin sa pader. Napakunot ang noon niya nang napagtantong may kamukha ito. Sandali pa siyang tumitig dito at napangiti na maalala kung sino ang kamukha ng lalaki. Ang magkakapatid na Miller. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, boltahe ka. Asik ni Edith na pumutol sa pagtitig niya sa lalaki. Walang nagbago sa itsura nito lalo sa emosyon kahit na umangat ang sulok ng labi. Babe. Nalaki ang mga mata niya sa salitang lumabas sa bibig nito habang hindi pa rin nahihiwalay ang tingin sa kasama niya. Che, huwag mo akong babe. Natamaan ka sa akin. Ipinakita pa nito ang kamao at tumaktong susuntukin nito. Kahit Miller ka, hindi ako mangingimin sa pakin ka. Hindi natinag ang lalaking tumangon sa kanya. You can go inside. I just borrow this lady here. Anito at wala siyang nagawa ng hilahin nitong palayo sa Edith samantalang siya'y nakatulala lang at walang naiintindihan sa pangyayari. Magkakilala ba sila? Naitanong niya sa sarili. Nakangiti siyang humarap sa guard na napapakamot na lang sa ulo. Sige, pwede ka nang pumasok pero hindi ka pwede magtagal. Paalala nito na mabilis niyang tinanguan. Nagsimula siyang tahaki na ikalawang palapag ng gusali kung saan itinuro ng guard kung saan naroroon ang mismong hearing. Ngiting-ngiti siya habang abala sa pagmamasid sa paligid hanggang sa makarating sa pakay.
Sinalubong siya ng 2 guard ngunit hindi siya nahirapang pumasok. Hindi ito tulad ng naunang tagabantay. Pagkatapos niya sabihin na pinapunta siya ni Attorney Miller, ay agad siyang pinapasok. Order in the court! Order in the court! Dinig niya ang walang tigil na pagpalo ng judge sa mesang maupan nito nang makapasok siya. Maingay ang buong silid na nadatnan niya at tila nagkakagulo. Ipinalibot niya ang tingin at nakahinga ng maluwag nang matanaw niya ang pakay. Si Attorney Fort Miller. Seryosong-seryoso itong nakatango sa gilid habang nakalagay ang mga kamay sa bewang. Nakatingin lamang ito sa lalaki nagwawala na hinuha niya ay ang nasasakdal. Walang emosyon ang lalaki tulad ng nakagawian nitong ekspresyon ng gwapo muka. Nakakatakot ang dating nito kahit pasabihing medyo wala na sa ayos ang suot nitong necktie. He's a monster in the court after all. At para sa kanya ay bagay na bagay dito ang ganoong titulo. A dumb handsome monster in his own world. Order in the court! Muling tugon ng judge. Bakit walang nakikinig? Napatingin si Cassie sa hawak niyang lunchbox na para sa binata at muling ibinalik ang tingin sa harapan. Tila walang nakakapansin sa kanya dahil lahat ay abala sa kaganapan. Hindi naman siguro siya magagalit kung ibibigay ko to. Hindi niya maiwasang tanong sa sarili. Para naman sa mabuti. Bulong niya pa habang nakangiti. Humakbang siya patungo sa harapan at nang walang nakakapansin, ay lakas loob siyang humarap sa judge at iniabot dito ang dala. Ito na pong order niyo. Mukhang gutom na po kayo kaya sa inyo ko na lang po ibibigay ito. Magalang niyang tugon. Natigilan nito tumingin sa kanya na para bang siya na ang pinakatangang tao sa mundo. Biglang tumahimik ang paligid kaya hindi niya maiwasang lungunin ang lahat. At doon niya napansing lahat ng tao sa silid ay nakatutok ang tingin sa kanya. Fried chicken with vegetable salad and rice. Impora man niya sa judge. Kanina pa po kasi kayo order ng order pero walang nakikinig kaya ako na lang ang lumapit. Paliwanag niya. Maingat niyang inilapag sa harap nito ang dalang pagkain at ngumiti. Walang ni isang gumalaw habang siya hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata niya nang may bigla na lang na humila sa kanyang pulso tinaklit siya. Ouch! Daing niya. Akmang sisigaw na siya nang mapagsino ang humihila sa kanya. Sinalubong siya ng galit na ekspresyon ng mukha ni Fort. Para itong tigring gustong-gusto lumapa ng karne. Mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak ng kaliwang kamay nito sa pulsuhan niya. Pakiramdam niya namang oras ay mababali ang kanyang braso dahil sa walang pag-iingat na paghawak nito. Nakarating sila sa isang CR na walang katao-tao. Pabalibag nito ay sinara ang pinto at mas lalong humigpit ang hawak sa kanya. Ramdam na ramdam ni Cassie ang pagbaon ng mga daliri nito doon. Gusto niya magreklamo at dumaing ngunit hindi niya magawa dahil sa sobrang takot sa binata. You are so stupid, bitch! Puno ng diing tugon nito. Dinig niyang pagkiskis ng ngipin nito at kung paano magtiim ang mga bagang dahil sa pagpipigil ng emosyon. Hindi ito kumukurap na nakatitig sa kanya. Puno ng galit at pagkamuhi ang lumalabas sa mga mata nito. Samantalang siya ay gusto nang umiyak dahil sa intensidad sa paraan ng pagtingin ng binata. Damn you! Asik nito nang hindi na mapigilan ng galit. Marahas nitong binitawan ang pulso niya dahilan para bumagsak siya sa sahig. Doon lamang niya namalayan ang panginginig ng kanyang mga tuhod at panghihina ng mga kalamnan. Napayo ko ang dalaga dahil hindi niya alam kung bakit bigla-bigla na lamang itong nagagalit sa kanya. Dahil ba ibinigay ko sa judge yung lunch na para sa kanya? Hinuha niya. I'm sorry. Tanging nasabi niya na hindi siya sigurado kung narinig nito dahil sa sobrang hina ng kanyang boses. Nanginginig pa rin siya pero wala itong pake sa bagay na iyon. Walang hiya! Ikaw pa may ganang umiyak? What a low bitch! Sarkastikong tugon nito. Stop acting like a victim here, lady. And don't you dare to show your face in front of me again. You're a disgrace. Did you even know that? I bet not. Because if you do, you don't act as stupid as you are right now. Parang matatalim na kutsilyo na ang mga salita nito na tumarak sa kanyang puso. Kung wala kang magawa sa buhay mo, umuwi ka sa inyo. This is not a playground. Act as your age. Gusto niya magsalita at ipagtanggol ang sarili pero sa kalagayan niya ngayon ay hindi niya iyon magawa. Nais na lamang niya lumayo dito at tumakbo palabas habang umiiyak. Nakita niya ang pagtalikod nito at paghakbang patungo sa pinto ngunit tumigil ito nang mabuksan niyon at muli siyang nilingon. You dream of being a lawyer? Just forget about it dahil mas magiging kahiya-hiya ka lang. Yun lang, tuluyan na siya nitong iniwan habang siya'y umiiyak at nanghihina. Napatiting siya sa nilabasan nitong pinto at malungkot na napangiti.
Ganito pala kasakit ang napapagsalitaan ng ganoon. Ngayon niya lang iyon naramdaman dahil simula nang mamulat siya sa mundo. Kailanman ay wala pang nanghiya sa kanya. Lahat ng tao sa paligid niya ay ginagalang siya at minamahal. She's an apple of the eye for everyone. Ipinagmamalaki siya at hindi kinakahiya. But for Fort, she's a disgrace. Mapait siyang napangiti bago punasan ng mga luha. Wala naman akong ginawang mali. Pagkausap niya sa sarili at muling binalikan ng pangyayari kanina. Masyado yung naging mabilis kaya hindi niya alam na nagawa niyang pagkakamali. Ibinigay ko nga pala lunch niya kay George. Napailing siya at napahawak sa sink para alalayan ng sarili na tumayo. Dapat kasi hindi ko nalang pinansin ang pag-order niya eh. May malapit naman sigurong Jollibee dito. Anya. Tinitigan niya ang sarili sa salamin at napapalatak siya nang may maalala. Bakit nakalimutan kong maggubad? Bilin pa naman ni Ate Laika iyon. Sana nawala ang galit sa akin ni Kuya Fort. Pinagpag niya ang suot na bestida at inayos ang sarili. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at ilang minuto pa ang kanyang itinagal sa loob bago siya nagpasyang lumabas. Hindi na ako pwedeng bumalik sa loob dahil baka magalit siya lalo. Bilin niya sa sarili. Imbis na bumalik sa loob ay nagpasya siyang tahakin ang daan palabas ng gusali. Panay ang paglinga niya sa paligid upang hanapin ang kinaroroonan ni Edith. Hindi niya natandaan ang tinahak na direksyon kanina upang makauwi kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang hintayin ito. Manong, nakita mo po ba yung kasama ko kanina? Tanong niya sa guard na siyang abala pa rin sa pagbabantay. Yung parang rapper? Napapakamot sa batok na balik tanong nito. Nung umalis sila kanina ni Sir Vince ay hindi na bumalik. Sige po, una na ako. Pero if ever po na bumalik, pakasabi nasa labas lang ako. Nang tumango ito ay tuluyan na siyang lumabas. Bagsak ang balikat niya dahil hindi siya mapalagay sa kaalamang nagalit na naman sa kanya si Fort dahil sa nagawa niyang kasalanan. Masakit ang mga salitang nasabi nito kanina sa kanya pero naisip niyang nasabi lamang iyon ng binata dahil sa sobrang galit. Ganoon naman talaga ang emosyon ng tao. Hindi napipigilan dahil kusang nararamdaman. Isa pa kasalanan ko rin naman talaga dahil ibinigay ko sa ibang pagkain niya. Siguro gutom na talaga siya. Nakayuko siyang umupo sa isang bench na nakita niya ilang hakbang ang layo mula sa trial court. Hindi na niya alam kung ilang ulit na siyang napabuntong hininga dahil sa pag-iisip. Paano kaya ako magsusorry? Tanong niya ulit sa sarili. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang suot na damit nang muling pumasok sa isip niya ang payo ni Laika. Madali lang naman ang maghubad. Lahat ng frustrations at galit ni Fort kay Cassie ay ibinuhos niya sa pakikipagtalik sa babaeng nakita niya sa bar kanina, matapos ang nakakapagod niyang trabaho buong araw. Walang pag-iingat sa mga galaw tulad ng kung paano siya makipagtalik sa kahit na sinong babaeng gustong tumalon sa kama kasama siya. This is his way. Harsh and brute. Hindi niya kaya maging mabagal sa ganitong bagay. He hates gentleness when it comes to sex dahil para sa kanya ay wala iyong excitement. Pain and pleasure is his definition about sex. The more na nasasaktan ng katalik ay mas ginaganahan ng libido na umangkin ng babaeng handang-handang bumukaka para mapaligaya siya. Mariing pumikit si Fort matapos ang isang mainit na tagpo at pinakikiramdaman ng paglabas ng katas niya ngunit natigilan siya nang tumambad sa kanyang isipan ang hubad na katawan ni Cassie na nakahiga sa mismong kamay niya. Walang ni isang saplot at tila sanggol na bagong luwala. Lantad na lantad ang makikinis nitong mga hita at ang mayayamang mga dibdib at ang puting-puti nitong pagkababae na sumasayad mismo sa kanyang personal pillow. Malinaw na malinaw sa kanyang imahinasyon ang inosenteng mukha ng dalaga na nakangiti at suot-suot ang damit niya na nagmistulang bestida dahil sa laki. Why did you stop? Rinig niyang iritasyon sa boses ng kaniig. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang necktie. Necktie? Muling lumarawan sa kanyang napakalapit na mukha ni Cassie habang inaayos nito ang kanyang necktie. Marahas niyang idinilat ang mga mata at doon niya nakita ang kaniig. Hindi si Cassie. Walang emosyon niya iyong tinitigan at tinapik ang kamay nitong nakahawak pa rin sa kanyang kurbata. Nagulat ito lalo nang hugutin niyang pagkalalaki at walang imik niya iyong tinalikuran. Where are you going? Hindi ka pa tapos. Pahabol nito na maglakad siyang papasok sa banyo ng hotel suite kung saan sila nag-check-in para ilabas ang init na nararamdaman. Kuyom ang mga kamao na nagtuloy-tuloy siya at mabalibag na isinara ang pinto. Napahilamos siya sa kanyang mukha nang humarap sa salamin.
Matigas ang kanyang ekspresyon at walang maipakitang emosyon ng mga mata. Damn you! Napasigaw siya sa sobrang frustration at sinuntok ang salamin sa kanyang harapan. Nabasag iyon sa lakas ng impact ng kanyang kamaong tumama doon pero wala siyang pakialam kahit pa dumudugo na iyon. Muli siyang pumikit ngunit agad ring napadilat dahil tila multo na hindi matahimik sa pagpaparamdam ang imahe ng dalaga sa kanyang isipan. Damn you, woman! Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago ayusin ang sarili. Tila tinangay ng hangin ang init na nararamdaman ng kanyang katawan. Kani-kanina lang habang nagpapaligayan ng babae. Nawalan siya ng gana. Iiwan mo ko dito? Yun ang ibinungad sa kanya ng babae pagkalabas niya ng banyo na nakaayos na. Samantalang ito'y tanging kumot lamang ang itinabi sa katawan. Hindi siya sumagot dahil alam niyang hindi niya obligasyon na magpaliwanag dito. They just hang out to bed each other. No more, no less. Damn you! Sigaw nito ng talikuran niya para lisanin ang lugar. Nagkabit-balikat na lamang siya at hindi na ito pinansin pa. Ilang babae na ba nagalit sa kanya dahil palagi niyang iniiwanan pagkatapos niyang magparaos. Hindi na niya mabilang ngunit ito ang unang pagkakataon na hindi niya nagawang labasan kahit na init na ang kanyang katawan. Agad niyang pinasibat ang sasakyan nang makarating siya sa parking lot. Nagmaneho siya na hindi alam ang patutunguhan hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa harap ng art school na pinasukan niya noong nasa 20 pa lamang ang kanyang edad. Tinanaw niya ang mataas na gate ng paaralan. Madilim na ang paligid dahil na rin sa paglalim ng gabi pero tila umaga dahil sa linaw ng mga alaalang na iwan niya dito, dala ang kalahati ng kanyang pagkatao. I miss you. May pait siyang nalalasahan sa paraan ng pagkabigkas niya ng mga salitang iyon. Wala pa rin nagbago sa sakit na dulot ng mga alaalang iyon sa kanyang sistema. Parang kahapon lang. Naputol ang kanyang pagtanaw sa paaralan nang marinig niya ang katok sa bintana ng kanyang sasakyan. Binuksan niya iyon at nakita niya ang security guard na may hawak na flashlight. Sabi ko na nga ba't dadalaw kayo, sir? Makasantuwa sa boss ng gwardya nang makita siya. Alam niyo namang hindi ko siya matitiis, Manggardo. Sagot niya. Matagal na niya kilala si Manggardo dahil ito rin ang bantay dito noong nag-aaral pa siya. Matanda na ito ngunit hindi magawang umalis sa trabaho dahil ito lamang ang bumubuhay sa pamilya. Hindi po ba kayo papasok? Tanong nito. Umiling siya. No need, hindi rin ako magtatagal. Anya. Kahapon po ginanap ang 12 taon ng paaralan at marami po nagpunta. Imporma nito. Dumating ba sila? Nagtagis ang kanyang mga bagang at naikuyong mga kamay nakahawak sa manibela ng umiling matanda. Siguro'y hindi na talaga sila babalik. Araw-araw ako nagbabantay pero ni anino nila'y hindi ko na nakita simula noon. May lungkot sa mga mata nito na alam niyang simpatya para sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dahil ayaw niyang kaawaan siya ng kahit na sino. I don't need it. I'm okay. I'm always okay. Pakabalitaan na lang ako. Mabilis naman itong tumango. Sige sir, nasa akin naman pong numero niyo. Sandali pa silang nagkamustahan bago niya tuluyang lisanin ang lugar na mabigat pa rin ang loob tulad noon. Nakarating siya sa kanyang condo unit at nagtuloy-tuloy sa bar counter para lunurin ang sarili sa alak. Yun ang palagi niyang gawain kapag hindi na niya kayang pigilan ang emosyon. He's a cold man with a broken heart. Mahahanap ko rin ang ustisya para sa'yo. My love. Bulong niya habang nakatitig sa malaking portrait na nakasabit sa gilid ng counter. Bawat parte ng lugar na pag-aari niya ay may nakapalibot na painting. Nandoon ang masayang ngiti ng babaeng minamahal. Kahit saan siya lumingon, nakikita niya ito na siyang nagpapasaya sa kanya kahit papaano. I love you so much. Ngiting-ngiti si Cassie habang tinitingnan ng nighties na binili nila ni Edith bago sila umuwi kanina galing sa trial court. Sigurado ka bang gagamitin mo yan? Tanong nito na ilang ulit na niyang narinig simula kanina. Why not? Ikaw nga nag-advise, diba? Kanina, nang pauwi na tayo, yun ang advice ko kung gusto mong mawala ang galit sa'yo ni Sir Port. Pero di rin ko man alam na totohanin mo. Napapakamot pa ito sa ulo. Bakit nga pala gusto mong mawala ang galit sa'yo ni Sir? Nilasan siya nito ng kilay. Nasa maid's quarters sila kung saan sila magkasamang natutulog. Nagpresenta mag-asawa na doon sila sa gas dahil hindi na raw sila iba sa mga ito pero pinagpilitan nila na sa maid's quarter na sila manatili bilang totoong katulong at hindi kapamilya o kaibigan ng mga ito. Paano nga ba naman niya matututunan ng totoong kalakaran sa buhay kung palagi may special treatment na matatanggap? Useless lang pala kung gano'n ang mga pagod niya.
Ayoko kasi may nagagalit sa akin. Mabigat sa kalooban. Napanguso siya at muli itinaas ang 90s. Kulay itim iyon na kung didikit sa malaporsenalin niyang kutis ay talagang lalantad ang ganda ng kanyang katawan na nasa tamang hubog at parte. Tumangutango si Edith. Tama naman yung advice ni Ma'am Laika. Dahil totoong nawawala ang galit ng mga lalaki kapag nakakakita ng hubad ng katawan ng babae. Pero dapat may effect para nakakapaglaway. Humagikik ito na parang may ideyang pumasok sa isipan. So, what should I do? Tanong niya dahil wala siyang alam na dapat na gawin. Don't English me? Sabay nito kaya nakagat niya ang pang-ibabang labi para tumahimik. Kung basta ka lang maghuhubad, baka sapakin ka pa ni sir. Napahawak ito sa ulo habang siya'y nakasunod lang ang tingin dito at naghihintay ng sagot. Mas maganda kung sasayaw ka bago magubad? Anito? Sasayaw? But I don't know how to dance. Anya, don't English me nga. Sabay ulit dito kaya napahagikik siya. Kapag nag-English ka, hindi na kita tutulungan. Nanlaki ang mga mata niya. But, sinamaan siya nito ng tingin. Sige, Tagalog na lang. Very good. Pumalakpak ito at mabilis siyang hinila patayo. Nagpatianod siya sa gustong gawin nito. Ngumiti ito at as nung humarap sa kanya. Tuturuan kita kung paano sumayaw na nakakapagpatigas. Ha? Nakakapagpatigas? Kunot noon niyang tanong na tinawanan nito ng malakas. Nakakapagpatigas? Basta, sundin mo lang ang gagawin ko. Anito. Hinila nito ang isang stool na nasa gilid ng kanilang higaan at inilagay sa kanilang harapan. Samantalang siya ay nakasunod lang sa bawat galaw nito. Ang tawag sa ituturo ko sa iyo ay nakakapagpatigas dance. Tumango siya. Tinop nito ang upuan bago siya balingan. Kunwari dito nakaupo si Sir Ford. Tatayo ka sa harapan tapos kapag nagsimula na ang kantang ihahanda mo, ay igagalaw mo ang puwet mo ng ganito. Iginiling nito ang puwet habang nakahawak sa stool. Siya naman ay ginagaya iyon para hindi niya makaligtaan. Pagkatapos ay humawak ka sa bewang mo pataas, sa buhok at igalaw-galaw mo para maging sexy ka. Sabay silang sumasayaw at tinuturuan siya ni Edith ng tamang step para maging sexy daw siya. Tuwang-tuwa naman si Cassie dahil itong unang beses na sumayaw siya at naaliw siyang gawin iyon. Tama. Yan, tama. Ang galing mo. Napapapalakpak ang kaibigan habang sumusunod siya sa turo nito. Panay lamang ang practice nila sa dapat niyang gawin para mawala ang galit ni Ford sa kanya. Hanggang sa hindi nila namalayang gabi na pala at kailangan na nila maghanda para sa hapunan. Wala ang mag-asawa ngunit kailangan nilang pagsilbihan si Maine dahil sa kanila iyon ibinili ng mag-asawang ngayon ay nasa Cebu. Siguradong mawawala ang galit sa iyo ni Sir Ford. Baka habulin ka pa nun. Nakangising sabi ni Edith habang abala na sila sa paglalapag ng mga kubyerto sa hapag. Natigilan si Cassie. Hahabulin niya ako? Mabagal akong tumakbo. Bakas ang pangamba sa boss niya. Iniisip pa lang niya hahabulin siya ng binatay parang nilulukob na siya ng takot. Paano kung habulin niya ako? Suntukin. Sampalin. Huwag ka mag-alala. Kapag lumapit siya sa'yo, lumayo ka tapos huwag ka magpapahawak sa kanya. Payo nito. Napulunok siya bago napipilitang tumango. Paano kung hawakan niya ako? Umiwas ka. Alam mo kasi tayo mga babae dapat nagpapahawak lang tayo sa lalaki kapag asawa na natin sila. Anito. Asawa? Bakit ikaw hinawakan ka ni Kuya Vince kanina? Mag-asawa ba kayo? Takang tanong niya na ikinatigil ng kaibigan. Nakangawi itong humarap sa kanya. Huwag mo nang pansinin iyon. Basta dapat magpapahawak ka lang kay Sir Ford kapag mag-asawa na kayo. Seryosong payo nito. Napangiti siya at tumango. Magpapahawak ako kapag mag-asawa na kami. Paano pala yan? Ayaw ni Daddy na mag-asawa ako. Agad niyang pagbawi nang maalala ang bili ng ama. Kasunod ng mga kubyertos ay inihain na rin nila ang mga pagkain dahil alam nilang ilang sandali na lang ay bababa na si Maine mula sa kwarto nito. Kung ganoon, ay mas lalong dapat hindi ka magpahawak kay Sir Ford. Dahil mapupunta ka sa masama kapag nagpahawak ka. Kinilabutan siya sa mga sinabi nito kaya itinanim niya sa isip na hindi siya magpapahawak kay Ford. Gusto niyang mawala ang galit dito sa kanya pero hindi siya magpapahawak dahil baka mapunta siya sa masama. Ayaw pa naman ng daddy niya na maging masama siya. Good evening, Ma'am Maine. Napabaling rin siya sa bukana ng dining room nang marinig niya ang pagbati ni Edith at doon nakita niya ang seryosong mukha ng alaga nila na nagtuloy-tuloy sa hapag. Good evening, ma'am.
Bati niya rin ngunit tanging tango lamang isinagot nito at umupo sa nakalaang upuan para dito. Tumayo sila sa gilid at pinanood ang paraan ng pagkain nito. Hindi ito nagsasalita at patuloy lamang sa pagsubo ng mga nakahain sa hapag. Alam nilang hindi ito nagyayayang kumain kaya naintindihan nila. Sa simula pa lang ay pinaalalahanan na siya ng mga magulang nito na kakaiba talaga ang ugali ng anak, kaya sila na lang ang dapat na umunawa. Hanggang sa matapos kumain ng dalagita ay tahimik lamang ang buong hapag. Kahit ang mga kubyertos na gamit nito ay hindi lumilika ng tunog sa pagiging perpekto ng bawat galaw. Prim and proper. Gusto niyo po ng dessert? Tanong niya na matapos itong kumain. Bumaling ang tingin nito sa kanya at sinalubong siya ng malamig nitong mga mata. Akala niya ay may sasabihin ito dahil sa uri ng tingin ngunit tuluyan lamang itong tumayo at umalis sa dining. Huwag mo nalang pansinin dahil ganoon naman talaga yun si Mamin. Minsan nakakatakot pero hindi naman talaga. Danig niyang tugon ni Edith. Hindi naman ako natatakot. Mukha naman siyang mabait. Anya. Hindi may paliwanag ni Cassie ang labis-labis na kabang nararamdaman habang inihahanda nila ni Edith ang mga gagawin. Todo suporta ito sa kanya, ganoon din sa Laika na nagawa pang tumawag kanina para palakasin ang kanyang loob. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng combination ng password ng condo unit ng binata kasama ng address. Sa oras na bumukas ang pintuan, ay simulan mo na agad ang pagsayaw at dapat i-play mo muna ang kanta bilang background mo. Paalala sa kanya ng kaibigan na siya nagkokonekta ng kanta sa DVD kaharap ng kama ni Fort. Tumango siya at napakagatlabi na makita ang suot na 90s. Halos wala na siyang itago maselang parte ng katawan dahil sa tila sinulid na disenyo nito. See-through at talagang madaling maaninag ang kanyang balat dahil sa pagiging maputi. Pinarasan niya iyon ng 5 inches red stiletto tulad ng payo ni Edith at ni Laika. Taas na taas rin ang pagkakapusod ng kanyang mahabang buhok na ang ibang hibla ay nahuhulog patungo sa kanyang pisngi at tenga. May nakakaakit na manipis na makeup na inilagay sa kanyang malaanghel na mukha. Kahit sino makakakita sa kanyang lalaki ay magkukumahog na pag-alaya niya lamang ng pansin. At siguradong pipila ang mga adan, maikama lamang ang tulad niyang Eva na may nakakalasong ganda. Paano kung mas lalo siyang magalit? Nag-aalalang tanong niya at pabagsak na umupo sa kama. Trash me. Wow, wala ang galit nun. Trash me. Tuwala lang. Pagpapalakas nito sa loob niya. Napangiti siya. Ang ganda talaga ng accent mo. Puri niya na ikinahagikik ng huli. Sige na, mag-ready ka na at bababa na ako. Ihalang ako sa baba. Hold tonda ka. Anito. Tumayo siya at sumampa sa kama at dahil hindi mawala ang kabang hindi niya alam kung saan nagmumula ay tumalon-talon siya sa ibabaw noon habang napapatili dahil sa tuwa. Naku, bumaba ka na dyan dahil aalis na ako. Papatayin ko ang ilaw dahil siguradong pauwi na yun dahil tapos ng trabaho niya. Natatarantang tumakbo paalis ang kanyang kaibigan at bago niya pa man ito mapigilan ay agad nang nakaalis. Napatili siya. Ramdam na ramdam niya ang pamamawis ng kanyang mga palad kahit na napakalamig naman ang silid dahil sa aircon. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa banyo at agad na isunuot ang robe na nakita niya roon. Maninigas siya sa lamig kapag nagtagal siya sa 90s na suot. Sana maging effective. Ayaw pa naman yung pinapakaalaman mga gamit niya. Bulong niya habang papalabas ng banyo. Ngunit natigilan siya sa muling paghakbang na makarinig siya ng mga yabag mula sa labas ng silid. Hala, nandito na siya. Bulong niya at napakagat sa daliri nang wala sa oras. Humugot siya ng malalim na hininga habang pinapakinggan ang papalapit na yabag. Hanggang sa makita niya ang paggalaw ng doorknob. Mabilis niyang pinatay ang ilaw at sinimulang i-play ang kantang napili nila ni Edith. Tuluyang bumukas ang pinto at iniluwa noon ang binatang pakay niya. Kitang-kita niya ang pagdaan ng gulat sa mga mata nito sa tulong ng mga scented candles na ikinalat nila sa buong silid. Sinimulan niya ang paggalaw ng kanyang balakang habang inaalala mga steps na itinuro ng kaibigan at magdamag nilang inensayo. Humawak siya sa tali ng robe at dahan-dahan iyong hinubad dahilan para tumambad ang kanyang suot na 90s. Mas lalong nadagdagan ang kanyang kaba na makita ang pagtatagis ng mga bagang nito. Hindi iyon ang inaasahan niyang reaksyon dahil ang sabi ng mga kaibigan ay mawawala ang galit dito sa kanya pero taliwas sa tuwa ang ekspresyon nito ngayon. Hindi niya ba nagustuhan? Pero sa kabila ng mga agam-agam ay ipinagpatuloy niyang ginagawa. Desidido siyang pawiin ang galit ng binata sa kanya. Pinaglandas niya ang mga daliri patungo sa strap ng suot at dahan-dahan iyong ibinaba hanggang sa tumambad na ang kanyang mayayamang dibdib. Wala sa sariling nakagat niya ang namumulang mga labi na makita ang mas lalong pagdilim ng gwapong mukha ni Fort.
Akmang tuluyan niyang huhubarin ang nakatakip na tela sa gitnang bahagi ng katawan niya nang makarinig siya ng mga tinig. Bro, anong klaseng music yun? 4. Ang ingay naman sa kwarto mo. Nanlaki ang mga mata niya na mapagtantong mga tinig iyon ng mga kapatid ng binata. Papalapit ang mga ito. Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan hanggang sa marinig niya maras na pagbalibag ng pinto pasara. At sa isang iglap lang ay naikulong siya sa mga bisig ni Fort. Bro, ano nangyayari? Tinig ni Fit. Kumatok ito. Ramdam na ramdam niya ang intensidad sa mamuscle ng mga brasong nakayakap sa kanya at ang matigas na dibdib na tumatakip sa kanyang katawan. Galit na naman ito at ramdam na ramdam niya iyon.